kaso ng kasal na lahat. Meron tayong pinag-uusapang catering. Then, yung catering ma'am, sabi parang, kasi sobrang dami ng kamag-anak namin sa Roland, kaya pinisipan namin, sabi namin, baka may magtampo kayo, hindi ginawa pa namin sa bahay. Sakto po nung December, yun nga po, nakwento ko po, nanganak yung baboy ng papa. Binigyan niya ako isa, tapos bumili ako ng isa, para palakinin namin, para yun yung panghanda namin. Balik ano yun ma'am? Church wedding po kayo or civil wedding? Church wedding po. Ngayon, bago ka ikasal, may mga requirements po, may mga papel. Nabanggit nyo may marriage license, may counseling pa. So, nakakuha kayo ma'am. Ma'am, yung siya naman kasi niya, December ko pa siya kinila. So, single siya pa sa panahon na yun. Kasi ang valid po yata ng January 6 months. Okay. May wedding daw na po kayo. Yes po. Bumili ako dito bago umuwi ng Romlon. Dapat ang promise, tatay. Sabi niyo na, hindi na lang kasi mas mahal po yung rent. Ay, bumili po ako. Na-fit na rin. Yes po. Nag-send kayo ng mga invitations niya? Yes po, nag-send na po ako sa mga kakilala ko, sa mga friends ko po. Hindi nga sila makapunta sa malayo. Actually, ma'am, wala naman sama kami. Hindi naman po talaga nagpako. Siguro po, naging bulag lang ako. Kasi hindi ako kasi mag-chat ng phone. Hindi ko hawak yung account niya. Lahat naman hindi ko hawak. Pati ATM niya, hindi ako kinukuha yun. Kung ano lang po, bibigay niyan po. Pero hindi po. Kasi talagang nag-gusto po, tiwala ko eh. Hindi ko alam na may ganun pala, may tinatago siya. Paano niyo po nalaman na may babae? Nag-post ang mama ng May 5. May nag-comment doon na may babae nga daw po siya. Sabi ko, hindi ako naniwala kasi nagtanggap nila akong pruweba. Sabi ko kasi doon ng mama ko, pinapalam po namin sa pamilya ko, sa kamag-anak, na hindi ko muna matutuloy yung kasal gawa po na may problema po si Guy. Ganito, pero hindi naman po sila naghiwalay. Yun ang sabi ng mama ko. Ito na yung pinaparaschedule na ni Benny, yung kasal. Yes po, May 5. Tumawag siya na, kasi hindi ko siya makontak eh. Sabi nagsabi siya ng May 4, sabi niya, kung nagpapaalam na ako, na sa mga kasama ko na uwi ako dyan. May 5, sabi ko, bakit 8? Dapat kasi ang 8, kasi kukunin niya yung bands namin dito sa simbahan, sa may Pantop, tapos kukunin pa niya yung license namin sa munisipyo. Kaya sabi ko, bakit alas 8 hindi pa siya nag-open? Around 10 pa siya nag-open nun. Tumawag siya, sabi niya, pwede bang i-reschedule natin yung kasal? Sabi niya, hindi siya ako. Kasi nandun ako eh, niyak ako. Sabi ko, bakit? Kasi nga daw po, hindi siya pinayagan. Nasaktan ako ma'am kasi prepared na po lahat eh. Siya na lang talaga inaantay. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganun. May problema ba? Sabi ko sa kanya. Sabi, nade-depress daw po siya, na-stress daw po siya. Napaginitan daw po siya sa loob. Sabi ko, hindi ko naputo lang. Pinutol ko po yung tawag kasi hindi ko kaya kasi nasa labas ako. Nakita ko ng tao na umiiyak. May nag-message sa akin dami account. Binigay niya. Nakita ko yung My Day. My Day ng babae na may kasama. Wala. Alam ko sa sarili ko. Ayun. Ewan yung tao. Alam ko yung din niya. Alam ko lang sa kanya. Sabi ko, nasaktan ako lang. Hindi pa lang naniwala. Baka ano lang to. Ganyan. Kung tinanong ko, sabi ko, pa-check naman kung nakalib ba. Kasi sabi hindi siya nakalib eh. Check niya. Sabi mo, nakalib po. Sabay po kami nag-lib. Ano kami? Bakit wala naman sinabi? Kasi nabuti naman kami sa kanya eh. Wala naman po kami naging problema. Tumawag siya, ma'am. Ayun nga po, tagal na magsabi. Sabi niya, sorry. Sabi na niya. Kasal mo nga daw siya. May 7. Sabi ko, bakit? Hindi ko matanggap mo eh. Hindi ko talaga matanggap. Sabi mo nakilala niya itong babae. Sabi mo, propan lang na yung dami account lang. Dahil kasabay po nila sa ibang monitor. Pero hindi na ito ka-opisina. Hindi po. Yun daw po ay kailan lang niya nakilala. Sabi niya lang, January lang daw po. Nakapili po siya lang. Siya pa rin, siya ba yung pipilinis kasi kami ng anak ko. Siya daw po, kasi hindi daw po na yung girl. Nababalik na nila kami namin ngayon sa pahiramin mo sa akin na wala kang panapabahay sa amin ng anak mo.
din na kasal nila. Okay. Church wedding po. Ano din ba sa wedding po? Nasaan siya ng picture dito na? May balita kayo, ma'am, kung nagsasama sila ngayon. Sabi daw po, nagsasama na daw po sila. Wala rin talaga akong alam. Tinanong ko naman siya kung bakit. So daw po may mali. Wala daw po mali sa akin. Sabi ko, sabihin mo na lang ng totoo kung bakit ano nangyari. Sana na una, nalaman ko kung may problema ka sa akin. Kung kaya natin gawa ng paraan, gagawin mo kami. Kaya ko po tanggapin lahat. Kaya ko tanggapin. Ang pamilya namin. Ngayon, ma'am, sa ginawa niya sa'yo, ano ang gusto mong mangyari? Yun mo, wala na yun. Workshop. Kung talagang mahal siya ng babae, magsimula sila ng una. Kasi kami lang, hirap kami. Dami namin pagsubok talagang naranasan. Dami talaga, ma'am. Kaya sabi ko, alam mo, wala siya ng work. Wala kami rin kahit maling kabit ba ako, ma'am. Okay lang naman. Kasi may anak ko kami. Ako naman na talaga yung nauna. Pero sabi ko pa nga sa kanya, ma'am, kung darating ka ng panahon, na tayo pa din, tatanggapin ka namin ang anak mo. Kahit yung ginawa mo, tatanggapin ka pa rin namin. Sabay-sakit ng ginawa mo kasi wala kang pinakita sa amin noon. Hindi ko naman po hinihingi sa kanila yung sustento. Kung magbibigay sila, bahala po sila. Pero hindi po ako manghihingi. Grabe yung pagmamahal na talaga mo. Sobrang mahal ko siya. Sobrang talaga siya. Magpa-file din ba kayo, ma'am, ng criminal case sa kanya? Sabi ng mama ko, ano dapat gagawin kaso? Sabi ko, mama, pwede po bang huwag na lang po siya ipakulong? Kasi kami pa rin siya. Alam ko eh. Masakit sa akin kung ako yung papa niya. Kumbaga, kung gusto mo lang mangyari talaga administrative cases dito kay Sir Mary. Kaya nga sabi ko, kahit ano mangyari. Kung kaya ako hindi palitan ng tatay ng anak ko, gagawin ko. Kasi mahal ko po siya, ma'am. Hindi mo naiisip na magmahal pa ng iba. Hindi pa sa ngayon, ma'am. Hindi na pa na pinapakita sa'yo totoo. Sabi mo, kahit gano'n, ano ba kayo pinakamahal? Ano mo yung kasalanan? Bakit ginawa sa akin to? Hindi masama ba ako sa kanya? Bakit sa ganito naiiwan ako sa birit sa ganito? Sa pasyon? Ang sakit-sakit bumili? Kasi ang talaga. Noong araw, sasamahan po namin kayo sa opisina po ng Internal Affairs Service po nila para po makapag-file na po tayo ng administrative complaint laban po kay Sir Benny. At mabibigyan din po kayo ng pagkakataon na makaharap po siya. Kung ano man po ang desisyon po nila, ma'am, no, nandito po kami nakaalali po ang programa po sa inyo sa Senator Raffy Tulfo. So ngayong araw po, pupunta po tayo. Yun naman po. Proseso po sa pagpa-file ng administrative case sa Philippine Coast Guard ay unang-una po, kukunan po namin yung formal complaint, ang complainant. Sa ngayon po si Ma'am Jezabel. So ang next step po ay papadalhan po namin ng summon si Apprentice Simon Lagata para din po makuha namin ang kanyang sworn statement. And then after that, mag-set po kami ng date kung kailan po sila pwedeng magharap. And then, pag nagharap na po sila, if ever lang talaga na hindi sila magkaroon ng settlement, then i-proceed na po namin into formal investigation. We can provide psychological counseling or counseling for Ma'am Jessa in order for her to cope up or
i-release yung nararamdaman niyang psychological trauma. Pwede din po nilang mapagkasunduan kung ano po ang hihilingin niyang tulong, like financial support for their child by signing an undertaking of agreement which will be forwarded to the Coast Guard Finance para automatically ma-deduct yung amount sa payroll or sa sahod ni Apprentice Simon Lagata and will be automatically deposited to the land bank account of Miss Jessa. Sa lahat po ng mga officers and non-officers and even non-uniform personnel ng Philippine Coast Guard, basahin po natin, bisitahin ulit at isa-uso ang nilalaman ng Code of Conduct and Discipline ng Philippine Coast Guard for PCG uniform personnel and also for PCG non-uniform personnel. And particularly, the NHK-PCG CDS Circular Number 13-19 dated 18 November 2019. Sabihin mo bakit? Kasi naman bigla-bigla. Una pa lang, nagpakatotoo pa. Pabalik-balik ako, alam mo naman yun, di ba? Hirap. Mukha akong tayo, palakasal ka na. Sabihin ko sa'yo, bakit kita mo nagsama tayo. Pero ang dapat na narealize ko na, nag-iiba yung ugali mo, lagi mo na sinasaktan ang sarili mo. Dumating sa point na, yung lahat ng mga inan natin, parang nawala na yung mga, parang wala tayo ng pundar kahit ano. Mismo pagpunta ko lang doon sa bahay, pagdating ko, medyo magulo yung bahay. Nagkataka na nga yung parents ko eh. Na bakit ikaw nagtatrabaho, dapat nagpapahinga ka muna kasi pagdating pagod ka. Sabi ko na lang, kaya katawin kita na, hindi, okay lang na. Ano pa hindi niya ako naman ito na napagod ito dito. At then na gusto ko pag gano'n sa katawan ko, yung hindi mo pinapayagan or ano. Sabi ko, hingi lang ako isang oras lang para maano ko kasi para makabanding ko kayo lahat. Yung anak natin, gusto ko makabanding. Ang sabi mo sa akin, hindi na, kasi naglaro na kami, kaya na, yun. Kaya yung naano ko sa ko, bakit ganun, bakit? Gusto ko tatlo tayong nagbabanding eh. Kaya yung hinihiling ko lang eh. Kasi bukating sa punto na kahit konting bagay, hindi ka-awayan pa natin. Konting bagay, nag-hysterical ka agad na gusto mo saktan ang sarili mo. Gusto mo ano yung sarili mo, talagang sasaktan mo. Pinipigyan lang kita. Na kahit sabihin ko, ako na yung may mali, ako na yung nangyayakalan nito para hindi ka na makapag-manakit. Tapos, nakikita ko anak natin yung iyak. Tapos, that time, nalaman ko lang na sinasabi ko pala yung parents ko. Nag-iba yung expression sa akin nung pagka-graduate ko, nag-iba yung ugali mo ganyan. Kaya yung minalo ko sa'yo, kaya unti-unti, gusto kong baguhin yung ano ko. Gusto kong aktibahin yung pagmamahal ko sa'yo, pero wala, dumating sa punto na, hindi ka mo yun. Hindi mo pala ako mahal. Hindi sana sinabi mo na naman sa una pa, maaga pa. Ayun na, sabihin ko kasi hindi ko lang talaga may labas sa bibig ko. Gawa nga ng, yun yung pag-aang sa akin na nag-emotion ka agad. Kaya natatakot talaga ako na sakto mo sarili mo. Kaya dito mo. O ngayon, ang ginawa mo, dalang araw ng pasal natin? Dalang araw. May 5. May 5 sabi mo, atras lang yun. 10 yung pasal natin. May 7 ka umamin. Di ba nasabi ko sa'yo na na may 5. Pinakansel ko yung kasal natin. Ginawa ko lang yun. Yung sinabi ko na may pinasal na ako, pero hindi talaga kami pinasal. Ginawa yung sinabi ko lang yun. Parang makalayo na ako sa'yo. Alam mo, naawa pa ako sa'yo eh. Yung ginawa mo, papakulong kita. Sinabi ko sa kanila na naawa ako sa'yo, pero yung dahilan mo, napakababaw. Magkasama tayo, nakikita mo na ugali ko. Ikaw, hindi kita nakikita ugali. Alam mo, hindi ako nagkulang
tatay sa anak natin. Hindi ka masama. Hindi ka masama. Admit naman po na may third party po na involved po sa relasyon ninyo. Meron pong hawak po na video sa mga picture na kayo ay kinasal, civil wedding. Ano Ang masasabi alam ko mo? rin lang is yung pictorial talagang lang. Kasi nagal lang, sinabay ko lang yun lang. Buha nga lang, para lang makalayo na sa kanya lang. Pero wala talaga naganap na kasal lang. Ayun, may po ko na, pero nakakuha ko na siya naman. Ayun, pakita ko sa inyo. Pero paano mo siya nakilala itong babae? Yung ma'am, that time na ano ma'am, na medyo nagkaan talaga, na-stress na talaga ako sa ano, dala na talaga maisip na hindi na ako pang support na hindi ko na alam, naisip ko ma'am, mapangin ako ma'am. Hindi ko siya lang nakilala ma'am. Anong buwan po ito sir? January ma'am. At bakit umabot kayo sa punto na meron pang judgment surveyor ba ang nakita mo sa Madal lang yun ma'am. Parang script lang yun ma'am. script yan sir? Kanina kayo napagawa ng script sir para ma-check natin, ma-verify natin. Nagdal lang kami ma'am, naghanap na kami ma'am. Para lang makalayo na sa kanya ma'am. Buwa lang namin ma'am. Pero ang banggit ng babae talagang kinasal po kayo. Hindi ma'am. Pero bakit kailangan i-inform mo siya ilang araw bagong kasal? Baka kasi naisip niya ma'am na kaya hindi ko lang mailabas talaga sa bibig ko ma'am. Nakatakot lang at nakuha nga lang iba yung emotion ma'am. Yun lang ba yung dahilan mo o dahil mahal mo na yung girlfriend mo ngayon? Mahal ko yung dati mo ma'am. Paano yung si Ma'am Jessa at yung anak mo niyo sir? Mali kung ano ma'am, kung maayos ko na ano. Hindi ko nang iwan yung anak mo. Bigyan ko ng sustento ma'am. Kung ano kailangan ng bata, ibibigay ko lahat. Nakita nyo, nagbayad na kayo sa kasal ninyo, sa wedding cake ninyo, sa gown niya, sa souvenirs, sa venue ng kasal ninyo. Paano po yun, sir? Kung bigla-bigla mo na lang sasabihin, kawawa naman yung mga inimbitan ninyo, yung mga abay, bisita. Ayun, humingi ako ng pasensya sa ano ma'am kung hindi na tuloy yung kasama ma'am. Nagpira pa kayo noong December. Bakit ka pa nag-propose sa kanya kung 2025 pa lang, talagang ayaw mo na? Saan talaga ako gusto nun ma'am? Umuulan talaga ako ma'am. Ayun yung ano ko ma'am. Lagi akong nauulan lang kung ano gusto niya. Ayun ma'am. Pero ikaw sir, nabanggit mo sa programa na akala mo buntis yung babae kaya pinakasalan mo. So anong Hindi gusto siya mo buntis din? ma'am. Hindi talaga siya buntis. Ginagawa ko lang yun ma'am. Para lumayo ng talaga sa kanya ma'am. Wala na bang natitirang pagmamahal sa'yo sir dito kay Ma'am Jessa? Hindi ka nakipag-break po kay Ma'am Jessa. Hindi ako na-regret ma'am. Pero yun nga sir, mali pa rin yung ginawa mo na dalawang babae nasaktan mo ngayon. Ano yung bagay ba na meron sa girlfriend mo ngayon na wala kay Ma'am Jessa? Wait natin ng 8 years. Kapag maasa ako magulang ma'am. Ayun yung may ma'am na hindi ko nakakita sa ano. Walang taon na nakita sa kanya. Hindi pa alam gusto ng gulang ko. Wala na ko nila na gulang mo. Hindi na nakita niya. Tinanong pa ako. Tumira na ako kay Ma. Sabi, nakarute ko sa anak ko na tayo. Dahil naubos siya 32,000 yung pwede.
ako sa'yo, baby. Sa probinsya, di ba? Hindi ko kayo lahat. Hindi yung pamit. Tapos ayun, kaya anak ko na lang po gawin yan. Hindi yan pala sagot sa magulang. Bakit nasabi mo na gano'n? Kahit pinagsasabihan ko sa bahay, hindi yan sumasagot. Bakit ang dami mong dahilan? Sana man lang noon, di ba? Sinabi ko sa'yo, sabihin mo ang dahilan yun na ang dahilan mo. Mababaw na dahilan yun. Dahil lang sa isang babae, nakipa ng ano mo sa anak ko. Sinira mo buhay namin eh. Sa pamilya namin, walang dinulokong babae, pero itong anak ko, sabi ko nga, ang daming pangarap din sa inyo. Pero ang ginawa mo, hindi ka nag-isip. Sana malayo pa, nagsabi ka na sa akin. Chat ako ng chat sa'yo. Tapos ngayon na lang dadahimin mo, Benny. Sa kakatihan mo na yun, kung naging babae ka, naging makapita. Naging mo sinasabi mo ba akong pera? Sustento mo. Hindi po, kahit hindi mo sabi ng sustento, gagawa pa rin ako pag-aaral pa rin ako para sa bata. Akala ko magis ka? Hindi pala eh. Nasa tago pa rin. Ano na ba yun, uwi ka ng bahay, dadasal tayo, kakain. Ano nangyayari? Sisimba? Ano nangyayari? Niloloko mo sarili mo? Babawas ka ng kasalanan? Sabi ko, pumunta ka ng simbahan. Sabi ko, hindi ka kami sa simbahan. Inaantay ko kung magpupunta ka. Hindi. Pinauna mo yung pride mo. Na dapat, ikaw yung magsusunama sa akin eh, kasi ikaw may kasalanan. Pero ako lang na nakaawa sa'yo. Tumatatawa ako sa'yo na pinili mo kami ng anak mo. Minsan,
Jessa, huling nga katanungan po, bago po formally po na mag-file po kayo ng admin case, ano po ang plano po ninyo banggitin? Hindi naman po alam po yung decision na yung foreign pa rin po. Kasi po, nagdadalawang isip ako sa akin niya po may good news. Nagdadalawang isip ako dapat, pero wala akong naramdaman. Wala sila mama, hindi na naramdaman yung maawan niya na gandang ginawa niya sa akin. Tapos nasiraan pa ako, minsan di ko, kaya ano ko yung yes po. Ako matanggal po siya sa trabaho niya. Sa kulong po niya, yung sa pagpapay namin sa Bausi. Ano ko po yan. Pero, mag-uusap na lang kami ng mama ko. Anong dapat gawin? Hindi po ma'am no, na ma-assist po natin si Ma'am Jessa ngayong araw po dito sa ating opisina. Ako, nagpapasalamat din po ako kay Jessa and kay Apprentice Managata na pinaunlakan yung kahilingan namin na magkaharap sila at magkausap. However, yun nga po, hindi sila nagkasundo. So, and nakapag-file na rin si Jessa ng complaint. So, we will proceed with the formal investigation for whatever administrative offense that Apprentice Managata committed. And we will also provide the proper sanction for that. And, yun ang paso.